Alam niyo ba ang nakakakilabot na katotohanan na kapag kinain ang sabaw ng seaweed kasama ang mga ito, ang bato sa inyong bato ay matutunaw na parang keso? Maraming tao ang naniniwala na ang seaweed ay perpektong pagkain para linisin ang dugo at mabuti pa para sa mga buntis, kaya patuloy pa rin silang kumakain nito araw-araw. Gayunpaman, para sa mga taong mahigit 60 taong gulang, na kung saan nagsisimula ng humina ang function ng bato, iba na ang kwento. Ang sabaw ng seaweed na dating gamot na pangpalakas noong bata pa ay maaaring maging lason na sisira sa bato kapag mali ang pagkain sa pagtanda. Lalo na ang 3 uri ng pagkain na aking babanggitin. Kapag kinain kasama ng seaweed pagkatapos ng edad 60, maaari itong magdulot ng bato sa bato, biglang paghina ng puso, at maging permanenteng pagkasira ng bato na hindi na maibabalik pa. Kahapon ng hapon, muli kong nasaksihan ang isang nakakaluha na eksena sa emergency room. Isang babaeng pasyente na 70 taong gulang ang dinala sa ambulansya na walang malay at ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na siya ay may acute tubular necrosis sa bato. Ito ay isang critical na kondisyon kung saan ang filter ng bato ay nasira sa isang iglap at hindi na kayang alisin ang mga lason. Ang mga kamag-anak ng pasyente nang marinig na ang posible raw na dahilan ay ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng seaweed na lagi niyang kinakain para palakasin ang katawan ay biglang natumba sa sahig at umiyak ng husto. Bakit nga ba nangyari ang trahedyang ito? Hindi dahil sa seaweed mismo, kundi dahil kinain niya ito kasama ang mga pagkaing lubusang ipinagbabawal kapag humina na ang bato. Ako si Dr. Danilo Reyes, espesyalista sa sakit sa bato. Sa loob ng 25 taon, nagpabalik-balik ako sa Pilipinas at abroad, nagamot ng libu-libong pasyente at nag-duty sa mga operating room at emergency room. Bilang isang doktor, nasaksihan ko ang napakaraming kaso ng trahedya sa operating table nang ang bato ng pasyente ay tumigas na o lubusang nawala ng function. Sa bawat pagkakataon, sumasakit ang dibdib ko sa panghihinayang. Sana pala'y nalaman ng mga pasyente ang tamang gawi sa pagkain ng mas maaga, hindi na sana sila nagdusa ng ganito. Sa ospital, dahil sobrang dami ng pasyente, hindi namin kayang ipaliwanag ng detalyado sa bawat isa ang mga katotohanan sa hapagkainan. Kaya ngayon, nagdesisyon akong tumayo rito para walang sino man pang mawala ng bato dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng katotohanang medikal at karanasan sa klinika na alam ko. Walang itinatago. Sa video ngayon, ihahayag ko ng detalyado ang 3 pinakamasamang kombinasyon, ang mga pagkaing hindi dapat kainin kasama ng seaweed na araw-araw nating nakikita sa hapag. At sa kabaligtaran, ihahayag ko rin ang mahiwagang paraan ng pagkain na makakapagbuhay sa mga namamatay ng selula ng bato. Ang impormasyong ito ay hindi lang ordinaryong kaalaman sa kalusugan, kundi magiging sinturon ng kaligtasan na poprotekta sa buhay ninyo at ng inyong pamilya. Bago tayo pumasok sa pangunahing kwento, may hihilingin ako sa inyo para hindi ninyo makaligtaan ang aking mga babala at taos-pusong payo. Pindutin nyo na ang subscribe button ngayon din. Ang subscribe button na pipindutin ninyo ay hindi lang simpleng suporta, kundi patunay ng inyong matibay na kalooban at pangako na matatanggap ninyo agad ang mga mahahalagang impormasyon na ibabahagi ko sa susunod. Kaya kung handa na kayo, tuklasin na natin ang lihim ng hapagkainan na makakapagligtas sa inyong bato. Ang unang mapanganib na gawin na kailangan ninyong suriin agad sa inyong kusina ay ang dahon ng sibuyas na hindi pwedeng mawala sa hapag ng mga Pilipino. Marahil marami ang magugulat sa bagay na ito. Para makakuha ng malinaw na sabaw o dahil sa amoy nito na nakakaalis ng amoy ng seaweed, naging ugali na nating hiwain ang dahon ng sibuyas at ilagay sa sabaw ng seaweed mula pa noon. Dapat ninyong malaman na ang gawaing ito ay ipinamana mula sa lola, nanay natin at wala pang nagsuspecha na ito pala ay maaaring maging talim na sasaksak sa mahinang bato. Ang batang at malusog na bato ay kayang i-filter ang lahat ng kinakain natin. Pero sa bato na humina na pagkatapos ng edad 60, ang kombinasyon ng dahon ng sibuyas at seaweed ay parang proseso ng paggawa ng lason na nagdudulot ng mapanganib na kemikal na reaksyon. Ipapaliwanag ko ang dahilan sa madaling paraan. Ang seaweed ay kayamanan ng calcium, higit 10 beses pa sa gatas, na kailangan para sa buto at daluyan ng dugo. Samantala, ang dahon ng sibuyas ay may mataas na phosphorus at sulfur. Kapag nagkita ang dalawa sa mainit na kaldero, ang phosphorus sa sibuyas ay hindi lang nakahahadlang sa pagsipsip ng calcium mula sa seaweed, kundi nagdikit pa sila at lumilikha ng malapot na dumi na tinatawag na calcium phosphate. Bakit ito mapanganib sa mahigit 60 taong gulang?
Ang bato ng kabataan ay may lakas para itulak ang maliliit na dumi na ito sa ihi. Pero ang mahinang bato dahil sa edad ay hindi na kayang itulak ang mga calcium phosphate na ito, kaya ito ay naipon sa loob. Ang mga naipon ay makakamot sa manipis na lamad sa loob ng bato, magdudulot ng sugat, at sa paglipas ng panahon ay magiging matigas na parang bato, ang tinatawag nating bato sa bato. Sa huli, kumakain ka ng sabaw ng seaweed para lumakas pero walang calcium na nasisipsip, at sa halip ay nagpapalaki ka pa ng bato sa loob ng bato. Ang kwento ni Aling Maria, 72 taong gulang, nakatira sa Quezon City na aking nakilala, ay nananatili pa rin sa isip ko. Si Aling Maria ay kilala sa buong lugar dahil sa husay magluto, lalo na ang kanyang sabaw ng seaweed, na sobrang sarap at malinaw na hinahanap-hanap ng asawa at mga anak araw-araw. Ang lihim niya ay ang paglalagay ng maraming dahon ng sibuyas. Isang umaga, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa likod na parang mabubali at dinala sa emergency room. Ang resulta ay nagpakita ng maraming matulis na bato sa bato at ureter. Sa tuwing gumagalaw ito, tumutusok sa loob ng bato at nagdulot ng pagdurugo sa ihi. Pagkatapos ng operasyon, habang nasa recovery room, maingat kong sinabi sa kanya ang ugali niyang maglagay ng dahon ng sibuyas sa sabaw ng seaweed. Nang marinig iyon, tumulo ang malalaking luha sa kanyang pisngi. Sinisi niya ang sarili. Buong buhay ko, ako mismo ang nagpakain ng bato sa aking pamilya. Baka dahil sa kamangmangan ko, nasira ko rin ang bato ng asawa ko. Habang nakikita ko siyang nagdurusa sa sarili, sumasakit din ang loob ko. Mga kababayan, hindi ito kwento ni Aling Maria lang. Sa ngayon din, sa maraming pamilya, ang isang dakot na dahon ng sibuyas na inilalagay para masarapan ay sumisira sa mahalagang sistema ng detoxification ng bato. Mula ngayon, kapag nagluluto ng sabaw ng seaweed, kahit anong dahilan, huwag nang ilagay ang dahon ng sibuyas. Maaaring medyo hindi gaanong masarap, pero iyon ang tanging daan para makahinga ang inyong bato. Sandali. Huwag muna kayong mag-like. Dahil ang susunod kong sasabihin ay isang katotohanang nakakagulat na ang paraan ng pagluluto na inakala ninyong malusog sa buong buhay ninyo ay talagang pinakamasamang gawi na nagpapasakit sa bato. Pagkatapos ninyong marinig ang buong kwento, kung kayo ay kinilabutan, saka nyo na i-like. Kung napanatag na kayo dahil tinanggal ninyo ang dahon ng sibuyas, ngayon naman ang oras para hulihin ang pangalawang salarin. Ito marahil ang pinakakaraniwang paraan ng pagluluto na ginagawa ng 99% ng mga may bahay sa Pilipinas araw-araw sa kusina. Ito ay ang ugaling painitin ang kawali. Lagyan ng sesame oil sa kaigisa ang babad na seaweed. Marami siguradong magtataka sa bagay na ito dahil tinuruan kayo na kapag ginisa ang seaweed sa sesame oil ay magiging puti na parang gatas ang sabaw at masarap ang bango. Noong bata ako, mahilig din ako sa sabaw ng seaweed na niluluto ni nanay sa ganitong paraan. Pero masarap sa bibig ay hindi nangangahulugang mabuti ito sa mahinang bato. Lalo na sa mga mahigit 60 taong gulang na nagsisimulang humina ang bato, ang sabaw ng seaweed na ginisa sa sesame oil sa mataas na temperatura ay hindi gamot kundi parang lason na sumusunog sa daluyan ng dugo. Ipapaliwanag ko ng siyentipiko. Ang sesame oil ay mayaman sa unsaturated fatty acids na mabuti sa kalusugan pero may nakamamatay na kahinaan. Mababa ang smoke point. Mga 160-170 degrees Celsius lamang. Kapag ginisa ang seaweed, ang temperatura ay madaling lumampas sa 200 degrees Celsius. Sa prosesong ito, nasusunog ang sesame oil at naglalabas ng benzopyrene at aldehydes, mga substance na class 1 carcinogen, at malakas na nagdudulot ng pamamaga. Kapag kumalat ang malakas na amoy, iyon na ang oras na sumisigaw at na-oxidize ang sesame oil. Ang mga nakakapinsalang substance na ito ay nahahalo sa mabubuting sangkap ng seaweed at natutunaw sa sabaw. Kapag ininom natin ang sabaw, pupunta ang mga lason sa dugo at sa huli ay titigil sa filter ng katawan natin na siyang bato. Ang malusog na bato ay kayang i-filter ang mga lason na ito. Pero sa mga kupas na at may sakit na glomeruli, ito ay napakalaking pasanin. Ang mga selula ng bato ay na-overload sa pag-filter ng lason. Ang maliliit na daluyan ng dugo ay nagiging inflamed at sa huli ay mabilis na bumababa ang function ng bato. Ang kaso ni Mang Rudy, 68 taong gulang na aking naggamot ay patunay ng nakakatakot na katotohanang ito. Si Mang Rudy ay isang dating karpintero na normal lang ang buhay, hindi umiinom, hindi naninigarilyo at mahilig pa sa bundok. Napakalusog niya, subalit sa isang check-up, parang kidlat na tumama ang balita. Ang function ng kanyang bato ay bumaba na sa kalahati lamang ng normal.
Walang bato sa bato, hindi rin malubhang diabetes. Sa pagkonsulta para hanapin ang dahilan, natuklasan ko ang kritikal na ugali sa pagkain niya. Mahilig siya sa mga ginisa, at lalo na sa sabaw ng seaweed. Naniniwala siyang dapat igisa ng matagal sa sesame oil hanggang umusok para masarap. Ang malinamnam na amoy na may halong amoy sunog sa kusina niya ay talagang pumapatay sa mga silula ng kanyang bato. Ang resulta ng biopsy ay nagpakita na ang glomeruli niya ay lumiit dahil sa chronic inflammation at ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas na. Ito ay isang mapanganib na killer na mas nakakatakot pa sa nakikitang bato. Sabi ni Mang Rudy habang umiiyak, "Galit na galit ako. Hindi ko alam na nilalason ko pala ang sarili ko habang hinihigop ko ang buong sabaw." Mga kababayan, huwag kayong padadala sa sarap. Ang usok na umaahon kapag nasusunog ang sesame oil ay maaaring hiling ng tulong mula sa inyong bato. Ang bato ay tahimik na organ, hanggang 70% na ito ay nasira. Walang senyales na sakit. Kaya ang maliliit na ugali na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw ay lalong nakakatakot. Mula ngayon, huwag nang igisa ang seaweed sa sesame oil. Iyan ang pinakamatalinong desisyon para maprotektahan ang inyong bato hanggang sa katandaan. Kung natanggal nyo na ang dahon ng sibuyas at pinago ang sesame oil, ngayon naman ang oras para hulihin ang huling salarin, ang ikatlong salarin. Pero kapag nalaman nyo ang pangalan ng huling salarin na ito, baka kayo ay makaramdam ng matinding pagkabigo. Dahil ito ay ang puting kanin, ang laging nasa hapag nating mga Pilipino at pinaniniwala ang pinagmumulan ng lakas. Ang sarap ng mainit na sabaw ng seaweed na sinasabawan sa bagong saing na kanin kasama ang kimchi ay paboritong pagkain ng karamihan sa mga Pilipino. May kasabihan tayong, ang tao ay nabubuhay sa bigas na nagpapakita ng malalim na ugnayan natin sa kanin. Pero sa aspeto ng medisina, dapat kong sabihin ng tapat. Para sa mga may humihinang function ng bato, ang pagkain ng puting kanin na sinasabawan ng sabaw ng seaweed ay parang matamis na lason na unti-unting pinapahirapan ang bato. Bakit naging problema ang kanin? Dahil sa ugnayan ng blood sugar at bato. Ang puting kanin ay naalisan ng fiber at nutrients sa proseso ng paggiling, naiwan na lang ang purong starch. Kapag sinabawan at kinain ng mabilis, nalalaktawan ang maayos na pagnguya, kaya tumataas ng husto ang bilis ng digestion at absorption. Sa loob lamang ng wala pang 30 minuto pagkatapos kumain, tataas ng husto ang blood sugar. Ang mataas na blood sugar ay nagpapadikit sa dugo na parang syrup. Kapag ang dugo na dapat ay malabnaw ay naging malapot na parang matamis na tubig, ano ang mangyayari? Lumilikha ito ng napakalaking pressure habang dumadaan sa glomeruli, ang pinakamaliit at pinakamahina na daluyan ng dugo sa katawan. Ang malapot na dugo ay makakabara sa maliliit na ugat ng glomeruli, magdudulot ng pamamaga sa dingding ng ugat at sa huli ay magiging sclerotic ang bato. Sa katunayan, ang diabetes ang pangunahing sanhi ng end-stage kidney failure na nangangailangan ng dialysis. Ito ay hindi aksidente. Naalala ko ang malungkot na kaarawan ni Aling Carmen, 65 taong gulang na aking naggamot. Si Aling Carmen ay may pre-diabetes pero dahil hindi pa kailangan ng gamot ay naging kampante siya. Sa umaga ng kanyang kaarawan, ang pinakamasayang araw, nakita niyang sobrang sarap ang sabaw ng seaweed na may karne ng baka na niluto ng mga anak kaya ubos niya ang 2 mangkok ng kanin na sinabawan. Pero 2 oras pagkatapos kumain, bigla siyang nagdilim ang paningin, lumabas ang malamig na pawis at natumba sa sahig. Nang dalhin sa emergency room, ang blood test ay nagpakita na ang blood sugar niya ay lumampas sa 400 at ang kidney function ay lubusang bumaba. Ito ay isang mapanganib na komplikasyon na tinatawag na hyperosmolar hyperglycemic state. Ang pagsabaw ng kanin sa sabaw ay nagbuhos ng napakalaking halaga ng asukal sa dugo na parang sumabog na dam at ang bato ni Aling Carmen na kahit kailan ay nahihirapan na ay hindi na nakatiis at tumigil sa pagtatrabaho. Ang masayang kaarawan ay naging pamamaalam sa kalusugan ng kanyang bato. Sa kama ng ospital, umiyak si Aling Carmen sa panghihinayang at sinabi sa akin, "Akala ko kakain ako ng marami para maging malakas. Hindi ko alam na ang mismong mangkok ng kanin ang sumalakay sa aking bato." Marami ang magtutol na may fiber sa seaweed na tinatawag na alginic acid. Kapag kasabay ang kanin, hindi naman masyadong tataas ang blood sugar. Sa teorya tama iyon, pero sa praktika iba. Ang dami ng seaweed sa isang mangkok ay 10 to 15 G lamang, hindi sapat para pigilan ang napakalaking alon ng asukal mula sa isang mangkok ng kanin. Sa huli,
Ang ugaling magsabaw ng kanin sa sabaw ng seaweed ay parang nilulubog ang bato sa tubig na puno ng asukal. Ngayon ay kailangan nating tanggapin ang katotohanan para maprotektahan ang bato. Minsan kailangan nating magpaalam sa mga bagay na pinakamamahal at pinakasanay na natin. Hanggang dito, marahil ay mabigat at nalilito na kayo. Walang dahon ng sibuyas na inilagay sa loob ng mga dekada, walang sesame oil na mabango, at maging ang kanin na pinagmumulan ng lakas ng Pilipino ay aalisin. Ano pa ang lasa ng sabaw ng seaweed? Normal lang na magalit kayo, pero pakiusap, huminga muna ng malalim at maniwala sa akin. Hindi ko sinasabi na itapon ninyo ang seaweed sa basurahan. Walang kasalanan ang seaweed. Ang seaweed ay isa pa ring pinakamagandang regalo ng dagat, at ang fusidan at alginic acid dito ay tunay na mahiwagang gamot na makakapagbuhay sa namamatay ng selula ng bato. Ang problema ay hindi sa seaweed kundi sa luma nating pag-iisip. Sa pagkakakapit sa dating paraan ng pagluluto habang hindi pinapansin ang mga pagbabago sa katawan pagkatapos ng 60 taon. Kailangan lang tanggalin ang nakakapinsalang balat ng masasamang ugali at panatilihin ang mahalagang parte ng seaweed. Magiging pinakamatibay na kalasag ito para sa mahinang bato. Ngayon ay nasa isang importanteng sangandaan tayo. Piliin natin, malunod sa pamilyar na lasa at mawalan ng bato, o tanggapin ang kaunting abala para maprotektahan ang kalusugan sa loob ng maraming taon. Kung handa na kayong talikdan ang 3 pinakamasamang ugali na sumisira sa bato mula sa sandaling ito, pakisulat ang salitang "titis" ng may tapang sa comment section sa ibaba. Ang pag-type ninyo ng salitang ito gamit ang sariling daliri ay magiging malakas na utos sa utak ninyo para hindi maging walang kabuluhang pangako ang desisyon. Nako, naisulat nyo na ba ang titis sa comment? Kung nagdesisyon na kayo na talikdan ang masasamang ugali, tulad ng pangako ko, ibabahagi ko na ang recipe mula sa ospital na magiging ligtas na gamot ang seaweed. Ito ay hindi lang simpleng recipe, kundi parang life support system na makakapigil sa mga pasyenteng may sakit sa bato na mapunta sa emergency room. Marami ang naririnig na mabuti ang seaweed, kaya diretsyo na nilang ibabad at lutuin. Pero may isang lubhang mapanganib na katotohanan na kailangan nating linawin. Ito ay ang potassium na nasa seaweed. Para sa malusog na tao, ang potassium ay mahalaga para itulak ang sodium at babaan ang blood pressure. Pero para sa mga may chronic kidney disease na ang function ng bato ay bumaba na sa ilalim ng 30%, ang potassium ay parang tahimik na mamamatay. Dahil kapag hindi normal ang trabaho ng bato, hindi nito maialis ang potassium sa dugo sa pamamagitan ng ihi kundi ito ay naiipon. Kapag tumaas ang potassium sa dugo, maaari itong magdulot ng panghihina ng kalamnan, pamamanhid, at sa huli ay makaapekto sa puso na magdulot ng malubhang arrhythmia. Sa medisina, may malubhang babala na sa matinding kaso ay maaaring tumigil ang tibok ng puso kahit habang natutulog. Kaya ba dapat iwasan ng may mahinang bato ang seaweed? Hindi. Pwede pa rin kayong kumain. Pero may mahalagang kondisyon. Kailangan dumaan sa tamang pre-preparation para alisin ang potassium sa seaweed ng ligtas. Isulat nyo ang pamamaraan na ito at idikit sa refrigerator. Una, bago lutuin, ibabad ang tuyong seaweed sa maligamgam na tubig nang hindi bababa sa 20-30 minuto. Ang potassium ay natutunaw sa tubig kaya kapag binabad, maraming potassium ang lalabas. Kung papalitan ng tubig ng 2 hanggang 3 beses, mas mabisa ito. Pangalawa, ito ang pinakamahalaga. Bago ilagay sa kaldero ang babad na seaweed, pakuluan muna sa kumukulong tubig nang hindi bababa sa 1 minuto. Ito ay epektibong mag-aalis ng natitirang potassium na nakakabit sa istruktura ng seaweed. Katulad ito ng pagpapakulo sa talbos ng kamote o broccoli. Pero maraming hindi alam na kailangan din itong gawin sa seaweed. Ang pinakamahalagang punto, siguraduhin ninyong itapon ang tubig na ginamit sa pagbababad o pagpapakulo. Huwag itong inumin. Ang tubig na iyon ay puno ng potassium at asin mula sa seaweed, isang lason sa bato. Kung dahil sa pagtitipid ay gagamitin pa rin ang tubig na iyon sa sabaw, parang nilalason ninyo ang inyong bato. Siguraduhing bunutin ang seaweed, hugasan ng 2 beses sa malamig na tubig, at patuyuin ng mabuti. Ang seaweed na dumaan sa prosesong ito ay maaaring alisin ang mahigit 90% ng potassium. Hindi na mabigat sa bato, pero nananatili ang alginic acid na nakakatulong sa paglilinis ng daluyan ng dugo. Bukod dito, mas malutong at masarap na rin ang texture. Ngayon ay hindi na kayo humahawak ng patalim kundi alam na ninyo kung paano ito gamitin ng ligtas. Kapag natutunan na ang ligtas na paraan ng pagluluto,
Ngayon ihahayag ko ang tamang oras para kainin ito para maparami ng libu-libong beses ang benepisyo. Kahit gaano kabuti ang pagkain, depende sa oras ng pagkain, maaari itong maging lason o gamot. Ang gintong oras para kainin ang seaweed para iligtas ang bato ay 15 na minuto bago kumain. Bakit 15 minuto bago kumain? May nakakamanghang siyentipikong katotohanan dito. Kapag kinain ang seaweed habang gutom pa ang tiyan, ang malapot na alginic acid ay bubuo ng manipis na protective layer sa dingding ng tiyan. Ang oras para mabuo ang layer na ito ay humigit kumulang 15 na minuto. Kapag nabuo na ito at kumain tayo ng kanin o iba pang pagkain, ang asukal, taba at mga waste na nakakapagod sa bato ay hindi direktang masisipsip sa dingding ng tiyan kundi mananatili sa gel layer. Ang alginic acid ay yayakap sa mga nakakapinsalang substance at dahan-dahang ililipat sa maliit na bituka. Ito ay nakakatulong pigilan ang biglaang pagtaas ng blood sugar at ang sabay-sabay na pagdaloy ng toxins sa bato. Katulad ito ng paglalagay ng extra filter sa harap ng bato na siyang filter ng tubig. Isang pag-aaral sa Australia ang nag-ulat na ang grupong kumakain ng seaweed bago kumain ay may 30% na mas mababa ang blood sugar pagkatapos kumain kumpara sa hindi kumakain. Hindi kailangan ng gamot, sapat na ang pagbabago sa pagkakasunod-sunod at oras ng pagkain para mabawasan ng 30% ang pasanin sa bato. Ito ba ay hindi ang pinakamagandang natural therapy na walang gastos? Gayunpaman, may punto na dapat tandaan. Ang mga may mahinang tiyan o mahinang digestion, kapag kumain ng malamig na seaweed habang gutom ay maaaring magdulot ng kabag o sakit sa tiyan. Para sa kanila, uminom muna ng maligamgam na tubig o kainin kasama ang isang piraso ng mainit na tokwa para hindi mabigat sa tiyan pero nananatili ang benepisyo. Madali ang teorya pero mahirap ang pagsasagawa. Pero kahit papaano, tandaan ninyo ang dalawang bagay ngayon. Ibabad ang seaweed para alisin ang potassium at kainin ito 15 minuto bago kumain. Sundin lamang ang dalawang ito, magiging pinakamatibay na kalasag ng inyong bato ang seaweed. Para hindi makalimutan ang importanteng oras na ito, isulat ninyo ang bilang na 15. Ang gintong oras para iligtas ang bato sa comment section sa ibaba. Ipakita ninyo ang inyong kalooban na naniniwala kayo sa himala ng 15 na minuto at isasagawa ninyo ito. Nako, nailagay nyo na ba ang 15 sa comment? Natutunan na ninyo ang ligtas na pagluluto ng seaweed at ang gintong oras. Ngayon ay oras na para ilagay ang huling piraso. Kapag sinabi kong tanggalin ang dahon ng sibuyas, sesame oil, mataas na temperatura at puting kanin sa hapag, baka mag-alala kayo na hindi na masarap ang sabaw. Huwag mag-alala. Pupunuan ko ang puwang ng mga nakakapinsalang sangkap sa pamamagitan ng mga mahiwagang kombinasyon na hindi lang magpapakalma sa namamatay ng selula ng bato, kundi magpapasabog din ng sarap. Una, ang pinakamagandang kapalit ng dahon ng sibuyas ay bawang at sibuyas. Kung ang phosphorus at sulfur sa dahon ng sibuyas ay nagdudikit sa calcium para maging bato, ang bawang at sibuyas ay may kabaligtaran na epekto. Ang alisin na nagbibigay ng anghang sa bawang ay malakas na tagalinis ng daluyan ng dugo na natutunaw at nag-aalis ng taba at pamamaga sa mga ugat ng bato. Kapag nagluluto ng sabaw ng seaweed, sa halip na dahon ng sibuyas, lagyan ng maraming bawang na tinadtad. Ang alisin ay hindi lang perpektong nag-aalis ng amoy ng seaweed, kundi may antibacterial din na epekto para protektahan ang mahinang immune system ng bato. Kung ayaw ninyo ng masyadong mabaho na bawang, pwede ring gamitin ang pinakuloang balat ng sibuyas o tinadtad na sibuyas. Ang quercetin sa sibuyas ay nakakatulong palambutin ang tumitigas na mga ugat ng bato, nagpapabuti sa sirkulasyon at epektibo sa pagbababa ng blood pressure. Pangalawa, ang kapalit ng sesame oil na nagdudulot ng sunog sa daluyan ng dugo ay langis ng perilla, dame. Ang langis ng perilla ay may pinakamataas na omega-3 sa mga vegetable oil. Ang omega-3 ay kahanga-hanga sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan, ang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease. Kapag humina ang bato, ang filter ay namamaga. Ang omega-3 sa langis ng perilla ay nagpapabawas ng pamamaga at nagre-repair sa damaged cell membrane. Pero ang paraan ng pagluluto ay mahalaga pa rin. Ang langis ng perilla ay mababa rin ang smoke point kaya huwag ilagay sa kumukulong sabaw o gamitin sa paggigisa. Pagkatapos lutuin at patayin ang apoy, bago ilagay sa mangkok, lagyan ng kaunting langis ng perilla. Sa ganitong paraan, hindi masisira ang omega-3 at diretso itong mapupunta sa inyong bato. Kung talagang hindi kayo makakawala sa bango ng sesame oil, gamitin din ito sa parehong paraan. Idagdag lamang pagkatapos patayin ang apoy.
Ang perpektong kombinasyong ito, bawang para linisin ang pamamaga at langis ng pirilya para protektahan ang mga selula, ay isang himala sa hapag na hindi kayang gawin ng mga gamot sa ospital. Ngayon ang inyong sabaw ng seaweed ay hindi na mapanganib na tubig, kundi naging nakagagaling na pagkain. Para sa mga nahihirapan pa rin dahil sa kawalan ng kanin, may puting tagapagligtas na pupuno sa puwang ng puting kanin. Ito ay ang tokwa, na tinatawag na karne na tumutubo sa bukid. Isa sa pinakamalaking problema ng may sakit sa bato ay ang pagkuha ng protein. Kumain ng karne ay mataas ang phosphorus at uric acid, takot masira ang bato, pero kapag hindi kumain ay nanunuyo ang muscles at nawawalan ng lakas. Ang pinakaperpekto at ligtas na kapalit ay tokwa, dahil ito ay purong plant protein na halos walang toxins na mabigat sa bato. Bukod dito, ang saponin at isoflavones sa tokwa ay malakas na antioxidant na pumipigil sa pagtanda ng mga ugat ng bato at nagpapalambot sa tumitigas na mga ugat. Kapag nagluluto ng sabaw ng seaweed, sa halip na magsabaw ng kanin, durugin ang tokwa at lagyan ng marami. Makakaranas kayo ng perpektong harmony kung saan ang alginic acid ng seaweed ay sumisipsip ng waste at ang malinis na protein ng tokwa ay nagre-repair sa damaged cells. Kung gagamit kayo ng sandok para durugin ang tokwa, magiging malambot ito at parang kumakain kayo ng kanin, kaya hindi ninyo na ito mamimiss. Ang huling sikretong sandata para iligtas ang bato ay ang suka. Huwag magkamali, hindi ko sinasabi na ilagay ang suka sa kumukulong sabaw. Ang suka ay ginagamit sa paggawa ng seaweed salad na maasim-sweet. Ang organic acid sa suka ay nakakatulong masipsip ng mabuti ang minerals sa seaweed at nagpapabagal sa pagiging asukal ng starch, nagpapababa ng blood sugar index hanggang 30%. Gamitin ang paraang natutunan, trahin ng seaweed, trahin sa suka na may kaunting asukal, tinatad na bawang at kainin 15 minuto bago kumain. Ang suka ay magiging preno sa blood sugar. Ang seaweed ay magiging protective layer na sabay na kumokontrol sa blood sugar at pasanin sa bato. Mayroon akong personal na kwento mula sa aking pamilya. Si Tito Ben, 70 taong gulang. Noong nakaraang taon, biglang lumala ang kidney function niya at sinabihan siya ng doktor na kailangan na niyang maghanda para sa dialysis. Ang takot na maging pabigat sa mga anak ay nagpabagsak sa kanyang espiritu, nagdulot ng depression at tumigil siyang kumain. Kapag gutom na gutom, lihim siyang kumakain ng instant noodles o kanin na sinabawan ng kimchi sa gabi. Bilang doktor at pamangkin, parang sinusunog ng apoy ang dibdib ko nang makita ko ang mga pakete ng noodles sa kanyang aparador. Hinawakan ko ang kamay niya at nagmakaawa. Tito, 3 buwan lang, subukan niyo ang sinasabi ko. Mula noon, pinalitan niya ang kanin ng durog na tokwa at 15 minuto bago kumain ay kumakain siya ng seaweed salad na may pipino at suka. Sa una ay nagrereklamo siya dahil sa asim pero pagkatapos ng 1 linggo, nawala ang pamamaga. Pagkatapos ng 1 buwan, nawala ang bula sa ihi. At pagkatapos ng 6 na buwan, nang makita ang resulta ng test, umiyak si Tito Ben na parang bata habang hawak ang kamay ko. Ang creatinine niya ay naging stable at sinabihan siyang hindi pa kailangan ng dialysis. Sabi niya sa akin, hindi ako natatakot mamatay kundi natatakot akong maging pabigat sa mga anak. Ngayon ay kaya ko nang maglakad ng mag-isa. Maraming salamat. Mga kababayan, hindi ito kwento sa pelikula. Ito ay maaaring mangyari sa inyo. Walang kailangang mamahaling gamot o komplikadong procedure, sapat na ang pagbabago sa kombinasyon ng pagkain araw-araw. Kapag nanonood kayo ngayon, may ba kayong naaalalang mahal sa buhay na nahihirapan sa sakit sa bato o natatakot sa dialysis? Kung mayroon, pakiusap, i-share ng tahimik ang video na ito sa kanila. Ang isang click ng share ay hindi lang pagpapadala ng impormasyon, ito ay lifebuoy na iniaabot sa isang taong nasa bingit ng kamatayan, isang gawaing pagmamahal na makakapagligtas sa isang pamilya mula sa trahedya. Ngayon ay sama-sama nating nilakbay ang mahabang paglalakbay na nakakita sa 2 mukha ng seaweed. Mula sa mga nakamamatay na pagkakamali tulad ng dahon ng sibuyas, sesame oil, mataas na temperatura at puting kanin hanggang sa mahiwagang kombinasyon na nagbibigay buhay sa bato tulad ng suka, tokwa at 15 na minutong gintong oras. Taos-puso kong inaasahan na ang natutunan ninyo ngayon ay magiging bagong healing space ang inyong hapagkainan. Ang seaweed ay hindi gamot na instant na nagpapagaling. Pero kapag tama at disiplinado ang pagkain nito, ito ay magiging tapat na kasama na mas malakas na poprotekta sa inyong bato kaysa sa anumang mamahaling supplement o gamot. Ang bato ay tahimik na organ.
Ito ay kahabag-habag at mahalagang organ na tahimik na nagtatrabaho nang walang senyales ng sakit hanggang 70% na ito ay nasira at bigla na lang bumagsak kapag hindi na kaya. Kaya bago pa sumigaw ang bato, tayo ang dapat maunang mag-alaga at magmahal dito. Ang pagsasagawa ng maliliit na kaalamang natutunan ninyo ngayon ang pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa inyong bato na nagtrabaho ng husto sa buong buhay. At kung ang nanonood ngayon ay anak, tumakbo kayo sa bahay ng inyong magulang at tingnan ang kusina. Pigilan ninyo si nanay na huwag nang maglagay ng dahon ng sibuyas sa ugali. Palitan ang lumang sesame oil sa kabinet ng bagong langis ng perila. Iyon ang tunay na pagmamahal na magpapalusog at magpapasaya sa kanilang pagtanda kaysa sa mamahaling regalo. Isang malit na pagbabago sa pagkain ngayon ay magiging dahilan para ngiti kayo ng magkasama sa mainit na sala pagkatapos ng na taon, hindi sa malamig na silid ng ospital. Huwag kalimutan na ang kalusugan ay hindi nasa mamahaling gamot o ospital, kundi nasa mismong kusina at sa matalinong desisyon ninyo. At sa wakas, sama-sama tayong gumawa ng matibay na pangako. Isulat ninyo ang titis sa comment section sa ibaba bilang patunay na isasagawa ninyo ang lahat ng natutunan para maprotektahan ang inyong bato hanggang sa 100 taong gulang. Ang mga salitang titis na iniwan natin para sa tiisa ay magiging positibong enerhiya, isang dinakikitang lakas na magpoprotekta sa kalusugan ng bato ng bawat isa. Ako si Dr. Danilo Reyes ay babasahin ang bawat comment ninyo at sasagutin ang inyong taus-pusong damdamin. Taus-puso kong ipinagdarasal na kayo at ang inyong pamilya ay laging malakas at puno ng buhay araw-araw. Maraming salamat.